Good morning, good afternoon, good evening. Alrighty kaibigan, hopefully nasa magandang kalagayan ka. Welcome to the Parking University. Alrighty, topic natin ngayon kaibigan is itong mga bagay na mga small things lang to kaibigan na kung hindi tayo aware kaibigan, hindi tayo mamumulat na ito pala daw yung mga secret. Ito yung mga secret why may tao na abundance, why may tao na wealthy, healthy, rich, at saka why daw may mga tao na mabubuting tao, hindi masasamang tao, but they remain in poverty. Wow, okay. So, ito pa rin yung nababasa natin sa libro na The Secret, kaibigan. Kasi, majority daw sa tao, kaibigan, okay? We keep thinking, palagi natin yung iniisip, kaibigan, yung mga bagay na hindi natin gusto. Wow! Ha? Balikan natin. Majority of our thoughts, iniisip natin palagi yung mga bagay na hindi natin gusto, or kahit yung bagay na yun hindi pa nangyayari, pero anything na hindi mo gusto, if yun most likely yun yung dominant na nasa mind mo. For example, ganito, pag bills daw kaibigan, example sa bills, pag mayroon daw tayong mga bills at saka iniisip mo palagi na mayroon na namang bills ngayong wala akong pera, paano kung mapayaran, wala akong pera, wala akong pambayad ng bills ngayong ang dami talagang bills. Yan, yung wala kang pera na pambayad ng bills, yun yung ayaw nating mangyayari, di ba? Gusto natin may pera tayo ng pambayad ng bills, but yun yung dominante nag-iisip natin. Pag lunch, hapon, gabi, nag-iisip na naman tayo na wala kang pera pangbayad ng bills or anything na pambayad mo, wala kang pera ng pambayad ng ganito. That means you keep thinking that you don't want. Okay? Kasi ayaw mo yung wala kang pambayad ng bills, ayaw mo yung wala kang pambayad to something or anything. So yun daw yung kaibigan. So anything na hindi natin gusto, pero palagi nating iniisip, but ito yung law, whatever that we keep thinking kaibigan, we manifest, we attract. Okay? So if hindi tayo aware pala nito kaibigan, wow, I keep really thinking bad, anything na marami pala talagang nasa thoughts ko or nasa mind ko na palagi kong iniisip na hindi ko naman talaga gustong mangyari, ayaw kong mangyayari. Okay? So for example, wala akong bahay, wala talaga akong bahay, hindi siguro ako makapagbahay kasi wala akong trabaho, hindi ko naman mahanap yung ganon kalaking pira. So yan, sa sinabi mo yan kaibigan, palagi mo yung iniisip na hindi ka makahanap ng malaking pira, hindi ka magaganoon na bahay, iniisip mo, binigyan mo siya ng space sa mind mo kaibigan na yung mga bagay na hindi mangyayari. That means boom, the universe will say okay, yun yung palaging iniisip mo, then yun yung ma-attract mo. So walang bahay, hindi mo daw talaga ma-attract yung yun yung ibibigay sa iyo kaibigan, kasi yun yung palaging nasa thoughts mo. So pwede pala natin yung i-tweak kaibigan, pwede doon natin yung i-tweak. So instead na mag-iisipin natin yung hindi natin gusto, isipin natin yung gusto natin. For example, thank you, mayroon akong pira na darating para pangbayad sa bills. Mayroon talaga yung pira na darating pabayad ng bills. From that dan kaibigan, mayroon talaga akong mahanap na pira na pangbayad ng bills. So nag-i-expect ka na mayroon kang pambayad talaga, and bills is, I'm very grateful sa bills, kasi kung walang kuryente, paano, wala kang ilaw sa bahay, hindi ka makapagluto, wala kang rep, wala kang aircon, kung may aircon ka or electric fan, grateful ako sa bill na mayroon akong bill. Very happy to pay that bill. Okay, very happy, maghahanap lang ako ng pira, and very grateful na makabayad ako niyan. So meaning, na-change lang, same circumstances kaibigan, wala ka pang pambayad, pero yung isang thinking mo is nade-depress ka, na-stress ka kasi wala kang pangbayad sa bill, iniisip mo wala kang pera. So yun yung ma-attract mo daw. Okay, isang thinking, mayroong bills, grateful ka na may bills, may kuryente, mayroon kang nagagamit, tubig, mayroon kang naiinom na panglaba, at saka may nag-i-expect ka na may pera na darating. From that situation daw kaibigan, kasi pwedeng the universe could move people, events, circumstances, or it could give you an idea. Okay, it could give you an idea kaibigan, paano mahanap yung pera na yun, kasi yun yung frequency na andun tayo, yun yung thinking na dominante sa brain natin. Hindi yung pag sinabi mong wala kang pera, that means yun yung nagiging dominante sa pera, na negative yun. Wala, yun yung ma-attract mo, wala. Pag sinabi mong may pera kang marireceive,
you are aligning to that positive energy, kaibigan, na open sa universe na unlimited abundance. Ang daming unlimited daw ang abundance sa mundo, kaibigan. So kaya it's good to read this The Secret, kaibigan. It's a good read na mayroon magiging aware tayo na why marami palang mga thinking natin or negative thinking natin na nasa mind natin, na binigyan natin ng space or oras na palagi nating iniisip na hindi naman talaga natin gusto. Ba't natin siya iisipin na hindi naman talaga natin gusto? Okay? Wow! Say, for example, grateful ka sa bills mo daw or anything na sa bills mo may nagamit ka, at saka nag-expect ka na mayroon kang pira na pangbayad para yung pira na yun ma-spread and doon mapunta sa ibang tao na naman, at saka it could grow the economy or something like that. So it could move events, circumstances, kaibigan, para mahanap yung pira, or it could give you an idea para mag-take action kadaw para makamit yung gusto natin. Kasi frequency mo lang is ang nasa thoughts mo is yun yung gusto mo, magkapira ka para pangbayad sa bills, na very grateful ka para yung ibang tao naman nagtatrabaho doon sa electrical company, water company, ma-rotate yung pira na pangbayad mo, instead of thinking the other way around na mga bagay na hindi gusto mo, na tulad wala kang pangbayad. Mag-think tayo dito sa isang side, kaibigan, na abundance thinking. Wow! Okay? Napaka ano pala, kaibigan, na ano yung palaging iniisip natin ngayon. So maybe from now it's good na minsan hindi natin makontrol ano yung pumasok sa thoughts natin, kaibigan. So but pwede lang natin siyang i-neglect at saka mag-isip ka ng ibang bagay para hindi siya magiging dominant thoughts. Dominant thoughts is palagi mo na siyang iniisip, palagi mo na siyang iniisip. For example, wala kang trabaho, natatakot kang mawala ng trabaho, okay? Natatakot talaga kung mawalan ng baka ma-kick out ako or anything sa kumpanya. That means yun yung bagay na hindi mo gusto, but palagi mo siyang iniisip, palagi mo siyang binigyan ng space sa brain mo, sa thoughts mo, naging dominant ano siya sa mind mo, na baka mawalan ka ng trabaho, natatakot ka. That means you attracting that, kaibigan. Wow, dito lang natin ito matutunan sa Parking University, kaibigan. Alright, now we should be careful with our thoughts, kaibigan. Okay, yung mga hindi natin pala daw gusto, anything natin na hindi gusto na dumating sa thoughts natin, hindi natin yan isipin. Hindi daw natin yan isipin. Okay? The more than, for example, mag-iisip ka, wala talaga akong pira. Ang hirap, walang pira. Ang hirap, walang pira. Pag iniisip mo daw, ang hirap, walang pira, nagmamanifest ka na hirap at saka walang pira. Wow! Ngayon, aware tayo na yun. Pag sabi mo, ang hirap talaga hanapin ng pira. So, yun yung mga bagay na hindi mo gusto. Yung gusto mo is madali hanapin yung pira. So yun yung palaging isipin mo. Instead mag-iisip ka na mahirap daw hanapin yung pira, madali hanapin yung pira. Yun yung side ng thinking natin. Yun yung ma-attract natin, kaibigan. Wow! I'm not sure if you believe this, kaibigan. It's up to you, kaibigan. This is an opinion, and this is the law of nature, kaibigan. And walang masama if you try. If nasa kalagayan ka ngayon, you think you are perfectly fine, do believe whatever you want now. You're in good shape. Okay, but if nasa kalagayan ka ngayon, kaibigan, na if you think that hindi dapat, okay, I think you need to change. There's a change, or we need to be an open-minded. It's good to listen to other ideas, narratives. End of the day, ikaw yung magde-decide, kaibigan. I hope you well, okay? I wish you well, kaibigan. Close your eyes, open your arms. Natural likes, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world sa'yo na yan. Boom! Siya kala nagkala. See you next time, boo.